Ako nga pala si Angelo, pamilyado, merong pangarap na maging masaya na ang buhay araw-araw at gumawa na ng mga makabubuluhang bagay. Dahil di natin alam kung hanggang kailan ba tayo mapubuhay. Maaring bukas, isang linggo, isang buwan, o isang taon, o higit pang taon. Nakapiling ang mahal natin sa buhay, kaya gagawin ko na kung anong nararapat at dapat nang di ko pagsisihan ang bawat araw na masasayang lang dahil sa walang kabuluhang bagay. Sisimulan ko na gumawa ng mga magagandang alaala kasama ang aking pamilya. Kakayanin kong gumawa ng mga bagay na hindi ko pa nasusubukan nang malaman ko pa ang mga kakayahang ipinagkaloob sa akin. Naniniwala akong walang mahirap kung gustong gawin ang mga bagay na makakapagpaligaya sa atin. Ika nga pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pag may tiyaga, may nilaga. Pinapangunahan kasi tayo ng isip, baka hindi natin kayang gawin. Kaya tuloy, wala tayo nauumpisahan. Puro tayo isip, wala naman tayong gawa. Paano tayo pagkakalooban ng mga biyayang kailangan natin sa araw-araw? Mag-aantay na lang ba tayo na may biyayang darating pa? Kung wala tayong ginagawa para makasumpong ng mga biyayang kailangan natin, tandaan, ang pagbabago ng buhay nasa atin, wala sa iba. Tayo mismo ang gagawa ng desisyon natin sa buhay. Desisyong maaaring magbago ng ating buhay. Desisyong magpapaunlad sa ating sarili. Desisyong ikaw lang ang makakasagot ng iyong mga katanungan. Hihintayin na lang ba na tayo magsisi dahil sa wala tayong ginawa? Kaya't habang malakas pa at kaya pa, pisahan na natin ang pagbabago sa ating buhay. Huwag na natin ipagpaliban pa kung kaya na ngayon, edi gawin na ngayon para wala na masayang na oras pa. Alam mo yung paulit-ulit na lang yung routine mo sa buhay? Alam mo ba yung pakiramdam? Yung hindi ka na masaya sa mga ginagawa mo at pakiramdam mo dito na lang nauubos ang oras mo. Ganyan na ang sumasagi sa aking isip. Kaya nagdesisyon ako gumawa ng isang hakbang na susubok sa aking kakayahan at masusolusyonan ang aking problema. Gagawa ako ng isang proyektong dadagdag sa aking karanasan at uhubog sa aking kakayahan. Isang plano na titibay at magbabago ng aking sarili. Susubukan ko nang gumawa ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa sa buong buhay ko. Papunta pala kami dito sa parte ng Nueva Ecija. Kasama ko ang aking pamilya. Dito, pansamantalang magbabago ang aking mga gawain at makakagawa ng mga bagay na ngayon ko lang magagawa. Pag pumupunta ako dito, ang gaang-gaang ng aking pakiramdam. Nararamdaman ko dito ang kapayapaang aking hinahangad. Unang punta ko pa nga lang dito, ibang pakiramdam na ang binigay sa akin. Pakiramdam na payapa ang puso't isip ko dito. Saka dito, parang hindi ako mauubusan ng mga bagong gagawin. Madami na agad ako naiisip na gagawin. Ang magtanim, maligo sa ilog at dagat, umakyat ng bundok, at kung ano-ano pa. Ika nga hindi na daw uso ang payamanan sa buhay. Ang importante, pasayahan ng buhay, gumawa ng mabuti, sundin ang kanyang mga utos, at gumawa ng naayon sa kanyang kalooban. Bonus na lang ang pagyaman. Kung ito'y ipagkakaloob na sa atin, malapit na pala kami sa aming pupuntahan. Itong pupuntahan namin, isa sa pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay dito sa probinsya at ma-experience ang pamumuhay dito. Dito, may sariwang hangin, magandang tanawin, at maaliwalas na kapaligiran. Makailang balik na kami dito pag nagro-road trip kami papuntang Dingalan. Dito, sabi ko sa sarili ko, parang ang sarap-sarap tumira dito, payapa. Kaya isa ito sa napili ko na pagbilhan ng lupa at subukang manirahan dito sa Nueva Ecija. Dito nga ay papasok na kami sa aming barangay. Marami naman daanan dito pero dito na ako dumaan para mabilis. Ito kasing daanan na ito, isa sa mabilis para makapunta sa lote namin. Pero meron pa naman isang daanan doon na mabilis tumbok agad ang lote namin. Kaso ginagawa pa iyon. Itong barangay namin, isa ito sa pinakamataas. Kaya walang problema sa pagbaha. Kahit na yung ibang kalsada ay malalalim at iba naman ay matataas. Katulad nitong dinadaanan ko na malalim. Dito nga ay masarap rin mag-jogging. Bukod sa sariwang hangin, magpapawisan ka talaga dahil sa mga daanan na ganito. Kitang-kita nyo naman kung gaano katarik yan. Akyat baba ka lang dyan, sigurado tanggal ang bilbil mo dyan. Ito palang kinatitirikan ng lote namin ay mataas. Kaya paggabi dito, sobrang lamig lalo na sa madaling araw. Maghahanap ka talaga ng pangalawang patong ng kumot. Pag sa umaga naman, presko. Tama lang yung init bandang hapon. Kasi nga maraming
puno. Dito nga ay tanaw na namin ang aming lote at ang tataas na din ng mga malunggay sa aming bakuran. Malamang at matataas na rin ang mga damo. Mga ilang buwan na rin namin tong hindi napupuntahan at ayun na nga, ang tataas na nga ng damo sa aming bakuran. Panahon na upang ito'y tabasan. Makapugaran na ito ng ahas pag hindi pa natabasan. Tama-tama ang pagbili ko ng grass cutter. Mabilis namin malilinis ang aming bakuran. Daming gagawin dito mga lods. Ito pa lang yung natatabas namin. Ang dami oh. Ang daming tatabasin oh. Yan, doon kin oh. Dami namin tatabasin. Grabe, ito sukal na oh. Hanggang doon. Kaya ng isang araw to.